ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo dinalagaan. Sige, umawit ka sa Panginoon. Hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Minsan ba sabihin mo kung aking mamasdan, kung aking mamasdan ang kalawakan, kung ang iyong dahilan, Panginoon, kung bakit ako'y pinili mo dinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin, na iyong binigay. Sama-sama mo na yung magpasalamat sa Panginoon. Salamat, salamat. Diyos, salamat sa iyo, Diyos. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Oh, Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Sa piling mo, enjoy mo natin yung presensya ng Panginoon. Umawit tayo, sumayaw tayo kasi para sa Kanya. Minsan ba, kung aking mamasdan, hindi ko maunawaan, Panginoon, ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo. Oh, hindi ko kayang isipin, hindi namin kayang sukatin, Panginoon, ang pag-ibig mo. Na iyong binigay, oh, Panginoon, Panginoon, salamat sa iyo. Salamat, salamat. Oh, Jesus, sa pag-ibig mo. Yun ang dahilan, Panginoon, kaya sa paririto. Nagtulad mo, salamat sa iyo, Panginoon. Oh, Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y nagsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, makagipitan, may lalapitan tayo, amen? Kung may pagsubok man, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, aking sandigan, hindi mo ko papabayaan. Di ko kaya isipin, hindi ko. Oh, lawak na pag-ibig mo sa akin. Panginoon Jesus, kaya Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat,
Purihin ka. Kailangan ka, Panginoon. Salamat dahil pinangako mo sa iyong salita, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Sama kami pumunta, kasama ka namin. Hindi mo kami pinapabayaan. Nagsalamat dahil may ginagawa ka sa mga buhay namin ngayon, Panginoon. Na-appreciate ka namin yung oras na to, Panginoon. Salamat dahil pinili mo kami para maranasan yung ganito, Panginoon. Yung maranasan yung presensya mo, yung pagyakap mo. Oh, hallelujah. Hindi namin ipagpapalit yung ganitong pakiramdam, Panginoon. Hindi ka namin ipagpapalit, Panginoon. Salamat sa katapatan mo, O Diyos. Sige po, itaas natin yung kamay natin sa Panginoon. Simulan natin awitin sa bawat araw. Sa bawat araw. Pinabayaan mo kami, Panginoon. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, napagkakapunan sa bawat araw, sa bawat araw, pag-ibig mo, pag-ibig mo. Panginoon, walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, Panginoon. Nariyan, tapat ka lang tunay sa bawat araw, sa bawat araw. Salamat sa biyaya mo sa mga buhay namin, Panginoon. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw, Panginoon, ay nariyan. Tapat ka, Panginoon, sa bawat araw. Pag-ibig mo ay laging naranasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, ikaw ay nariyan. Tapat ka ng tunay, kaya naman, Diyos, kaya naman po. Wala kaming ibang nais sa umagang ito, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang pagpupurin sa'yo, pupurin ka, Panginoon. Salamat sa'yo ibibigay, napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, hindi ka nagbabago, walang kakapuri ang ibibigay namin sa'yo, Panginoon. Alay, walang hanggang pasasalamat sa'yo, ibig napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon
presensya mo, sa pag-ibig mo. Alam namin, Panginoon, na hindi ka patapos, Panginoon, sa camp na ito. Meron ka pang gagawin, may sasabihin ka pa, Panginoon. At Lord, nais namin, Panginoon, na sa natitirang oras at araw sa camp na ito, maranasan ka namin, marinig namin yung tinig mo, Panginoon. At malaman namin kung ano yung pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Salamat sa iyo, God. Dakila ka sa mga buhay namin. Purihin ka at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa nga pong hallelujah para sa Panginoon. Yan, sige po, pwede na po tayong umupo. Ayan, magpunas-punas po tayo ng mga pawis po muna natin. Magpaypay muna tayo para fresh pag makikinig sa salita ng Diyos. Ayan po. So, buti na lang po, hindi naman masyadong mainit ngayon, no? So, gisingin mo yung katabi mo, sabihin mo, uy, gising. Ayan, makikinig na po tayo ng salita ng Diyos. So, ready na po ba tayo? So, ready po natin yung mga notebook natin, mga Bible, ballpen, at higit sa lahat, yung mga puso po natin. Ayan po. So, tinatawagan ko po ang magtuturo sa atin ngayong umaga, si Pastora Ellie. Palakpakan po natin at purihin ng Diyos sa buhay niya. Isa pa pong palakpak para kay Pastora Ellie. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa mga pinagpalang anak ng Diyos. Mukhang mahina, hindi yata pinagpala. Ulitin po natin. Magandang umaga po sa mga pinagpalang anak ng Diyos. Yan, praise the Lord. So, tayo po ay napagpala na bless na po tayo. Amen po. At hindi pa po natatapos ang Panginoon. Lalo po mamayang hapon, sabi mo, may haharapin ka. Okay, meron tayo mamayang examination patungkol po sa mga napag-aralan po natin at yung naranasan natin, ay mamaya sa blood compact. Ayan, dyan makikita ang tunay na pinagpalang anak ng Diyos. Amen po. Pero after po nito, iuuwi na tayo. Gusto niyo na po bang umuwi? Sinong gusto nang umuwi? Magsabi ng amen! Dito. Uwi ka na. Okay. Sinong ayaw pang umuwi? Praise the Lord! Tignan nyo, alam nyo po yung pastor ninyo, nung unang punta po natin dito o wala pa tayo dito, kami nag-uusap nila Pastora King, naghahanda preparation. Ang sabi niya, nagkakamustahan kami. Kamusta Pastora ang preparation niyo? Sabi niya, eto, namimilit pa din. Okay, wala nang ginawa kundi mamilit na sumama sa camp, lalo na ang mga matatagal na sa camp ay nagka-camp ay pinipilit pa rin kada camp. Pero ngayon, ayaw nyo nang umuwi. Amen? Yan ang panawagan ng Diyos sa atin. Sabi niya, repent. Umipiyak yata ako kasi yung pray. Repent. Amen po. Dahil sabi niya, malapit na ang dumating ang paghahari ng Diyos sa atin. Nariyan na ang paghahari ng Diyos. Amen? Repent. For the kingdom of God is at hand, is near. Amen po, sabi niya. Kaya nga po, naranasan natin. Ang repent, the word repent, mga kapatid, ay hindi po ito pananakot ng Diyos. Amen po. Ang word repent na sinasabi niya dito, pagsisihan mo ang iyong kasalanan, ay paglapit sa Panginoon at pagtalikod sa kasalanan. Isang
imbitasyon ng Diyos na nakakapagpabago ng pattern ng buhay, nakakapagpabago ng kaisipan at ng direksyon ng buhay. Tayo po ay makipagbukasan dito po sa Mark chapter 1 verse 15. Connection din po ito doon sa Matthew chapter 4 verse 17. Okay, sabi niya po dito, basahin ko po kung nandiyan na po kayo. Pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Na sinasabing naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. Tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan at sa pagkabasa ng iyong salita. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy niyo po kaming bigyan ng revelation ninyo, ng mga pangungusap ninyo para mas lalo po naming maintindihan, Panginoon, ang naisin ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin. At lalabas po kami ng puspos at liglig siksik na umaapaw na pagpapala at maihatid po namin ito sa naisin mo pagdating po sa aming mga outreaches, O God. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, ito yung time na si Jesus po si Juan Bautista, si Juan ay mismong nagsasabi dito na wala na, tapos na ang kanyang ministeryo. At dito na po mag-uumpisa, ang ministeryo ni Jesus. At yung sinabi ni Jesus na repent noon sa pasimula ng kanyang pagtuturo, kanyang ministeryo, ay hanggang sa ngayon ay sinasabi pa rin po niya. Amen po. At tunay na nagsimula siya ng pagtuturo, ay sa lugar po ng Galilea. Dito po yung napakaraming tao na dito po yung lugar na makikitang kailangan ng salita ng Diyos sa lugar na ito. Amen po. At nakita ko po dito sa kampo natin ngayon na yes, maraming mga baguhan na mga kabataan. At naglibot po ako. Okay? Bumaba ako isang beses at tinignan ko yung buong kabuuan ng mga building at itsura at kinamusta ko sa sarili ko. Lord, ano po ang nangyayari sa kabuuan ng camp? So naglibot po ako at nakita ko po lalo na doon sa room po ng mga, wala actually room doon sa baba. Dito sa baba, walang room yung mga lalaki. Open. Habang ako ay naglalakad, nakita ko yung itsura po na talagang, grabe Lord, doon sa taas maayos-ayos pa. Pero dito sa baba, Panginoon, yung puso na ibinigay mo sa mga batang ito, sa mga kabataang ito, para marinig lang ang salita ng Diyos, yung sakripisyo na ginawa po, na ginagawa ng bawat isa sa atin ngayon, nandoon po yung habag ko at yung habag ng Panginoon, pinaranas niya sa atin, kahit ganon, ang hirap maligo, mararanasan mo yung may sabon ka na dito nakasabon ka na, tapos nawala yung tubig, tapos nakita ko sila, nakahiga po sila, siesta po nung naglibot ako Nung mag-isa lang po ako nung tinignan ko, at nakita ko yung itsura nila, mga nakahiga,
Tapos walang pintuan, ano po, yung kanilang mga room. Pero meron akong isang place din na nakita ko sila. Kahit ganon, ang saya-saya lang nagkukwentuhan. Ano po, at tunay nga na kasama natin ang Diyos dito sa camp na ito. Kasi hindi mo magagawa yan. Hindi mo magagawang magtiyaga, magtiis sa init, sa pagligo, sa pagpila, ano po, at pagtiyagaan yung kasama mo, ano po, kung hindi po kumikilos ang presensya ng Diyos sa atin. Kaya ang nais ng Diyos sa atin ngayon, sabi niya, lumapit kayo sa akin. Ang paghingi at pagsabi ng Panginoon na repent ay isang transformation. Isang pagtalikod sa dating kung sino ka ngayon noon, nung pumasok ka dito sa camp, ano po, sa campsite na ito, ay nag-iimbita ang Panginoon ng tunay na pagbabago. Marami tayong narinig na sa mga katuruan, simula pa lang po nung kay Pastor Keng, kay Pastor Mulo, kay Pastor Marlon, at sa gabi na revelation na binibigay po sa atin ng ating Pastor Boy, ay inaayos at inaayos ng Diyos ang puso ng bawat isa. Ang pagsabi niya na, umalis ka na dyan sa kasalanan, magsisi kayo't talikdan na ninyo yung mga kasalanan. Pagsisisi, pag-alis sa kasalanan, pagtalikod sa kasalanan, pag-aksyon sa pagtalikod sa kasalanan, at pagpili sa pagtalikod sa kasalanan. Hindi po ito para sa baguhan lang. Para sa akin at para sa ating lahat ay kailangan natin ng transformation enable na dumating ang Diyos in order na dumating ang Panginoon, makita niya ang puso mo, ang buhay mo, ang nilalakaran mo, ang sinusundan mo ay ang Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon. Hindi pwedeng maipatupad ang kalooban ng Diyos in these last days. Ano po? Kung ang ating buhay ay hindi tunay na naisuko at na-transform doon sa naisin ng Diyos sa atin. Kaya nga ang sabi niya sa Romans chapter 12, verse 2, alam na alam po ninyo yan. Amin po. Ang sabi niya rito, action word to na kailangan po nating gawin at sundin sa buhay po natin. Amen. Nandiyan pa kayo? Sabihin mo nga, tulog na ako. Ang daming tulog dito. Nakikinig po ba tayo? Andyan ba kayo? Magsabi ng amen ang tulog. May tulog pa rin. Ang aga-aga, siguro nagpuyat ka. Amen? So sabi niya po rito, mga kapatid, huwag umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mapatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Huwag po nating sabihin, okay na ako, ayos na ako. Amen po. Ang gustong datnan ng Panginoon sa atin ay yung simbahang may busilak ang puso. Na nandoon ang pagsunod ng Panginoon. At nandoon ang pag-aksyon ng pag-alis sa mundong ito. We are in this world, but we are off of this world, mga kapatid. Nandito tayo, pero hindi tayo kailangan na umayon, sumang-ayon, sumama sa mundong ito. Kaya nga, kung dating nasa mundo ka, ibig sabihin, kung dating yung ginagawa mo ay ginagawa rin ng mundo. Amen po. Mga kapatid, ang sabi niya, magbago ka
ng iyong pag-iisip. Amen po. At sabi niya, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo at magbago ng isip. Kasi po, once na hindi po nabago yung pananaw mo, yung isipan mo, yung takbo ng buhay mo, amin po, ng puso mo, ng isipan mo, hindi mo maririnig, hindi mo makikita kung ano yung naisin ng Diyos sa'yo. Kasi nakatingin ka, amin po, sa mundong ito pa. Diyan pa ba kayo? Amen. So sabi niya, alamin mo kung ano yung mabuti. Pag ikaw, maisasabi sa'yo, malalaman mo kung ano yung tamang dadaanan mo, tamang direksyon sa buhay mo, kung ikaw ay aalamin ang kalooban ng Diyos at kung anong mabuti at nakalulugod sa Kanyang harapan. Amen. Okay po. So, ito pong verse na Matthew chapter 4 verse 17 ay pasimula ng ministeryo ng ating Panginoon. At sa kanyang pasimula, nais niya na ang mga anak ng Diyos ay magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Sabi ng ating senior pastor kagabi, kailangan kang magkaroon ng relasyon, tamang relasyon, sa Diyos at sa simbahan. Amen po. At salamat dahil sa kasama natin ang Diyos na pagtitiisan natin lahat ngayon dito sa camp, ang init, ang walang tubig, ang sakripisyo ng space, at lahat po ng mga concerns and struggle dito sa camp, pero pinaparanas pa rin ng Panginoon yung pong kanyang kabutihan at kasama natin dito po. At ang naisin po ng Panginoon dito sa verse na ito ay kailangan po natin mabigyan ng pansin. Lahat po tayo ay binibigyan ng Panginoon ng naisin niyang gawin sa atin. Amen po. Pag-uwi po natin sa ating kanya-kanyang mga simbahan, meron tayong dapat na harapin. Merong mga dapat na ipagawa ang Diyos sa atin. At bago po tayo makarating doon, hindi mo po pwedeng hindi mag-long last talaga, magagawa mo yan, darating at darating yung panunukso ng kaaway. Dito po sa time na ito, bago po nasabi ng ating Panginoong Yesus na repent, amen po, at malapit nang maghari, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Ito po yung time na 40 days and 40 nights, nag-ayuno po siya. Naghanda. Sabi mo nga, naghanda. Meron siyang ginawa, na alam niya na kailangan niyang gawin ito upang mapagtagumpayan niya yung mangyayari na ipatutupad ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Amen po. Doon po sa verse 12 ng Matthew chapter 4, Matthew chapter 4, verse 12, simulan po natin kung ano po yung nasasaad dito. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Okay. Excited ba kayo malaman ang kalooban ng Panginoon? Sabi niya rito, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zebulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Zebulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hintil. Ito'y bayang
apuhap sa gitna ng kadiliman. Sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayoy tumatanglaw sa lahat ng lugami sa lilim ng kamatayan. Mula noon ay nangaral na si Jesus at ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Meron siyang sinasabi dito, na simula noon na narinig na kailangan ng tapusin ni Juan ang kanyang, ipinabilanggo na si Juan at kailangan ng tapusin ang kanyang ministeryo. Dito nag-stop ang ministeryo ni Juan at dito naman nagsimula ang ministeryo ni Jesus. Ang sinasabi niya rito, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw, liwanag na taglay nito'y siya ngayoy tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Darating na ang magbibigay ng liwanag ng tunay na kaligtasan sa buhay ng mga tao. Ito ay isang pangangaral na naisin ng Panginoon na ang mga tao ay magsisi. Hindi niya tinuturo pa dito ang patungkol sa maging mayaman ka, gumaling ka, amen po, at sabihin natin magiging maganda ang buhay mo. Hindi niya pa tinuturo dito. Ang tinuturo niya pa rito ngayon ay paano ayusin yung tao. Amen po? Paano ayusin ang sarili niya. Amen po? Kung paano mo ilalagay yung tunay na aksyon ng pagsunod na pag-alis sa kasalanan. Kung natatandaan natin na tinuro ni Pastor Marlon, amen po, si Pedro, amen. Tama? Nakita ni Pedro, nung una, nagmamalaki siya, matigas ang kanyang puso. Amen po. Pero nung nakita niya ang himalang sinasabi ng Panginoon, nandoon yung pagsunod. Ang pagsisisi ay pagsunod. Hindi mo magagawang maganap ang pagbabago sa iyo kung walang pagsunod. At ito ang gustong gawin ng Panginoon sa atin ngayon, na bilang mga anak ng Diyos, bago natin maranasan ang kapangyarihan niya sa buhay natin, bago maganap ang himala sa buhay mo, na si nanay, magkakaroon niya ng himala ng kagalingan. Pero ang gusto ng Panginoon, linisin ang puso, ang buhay ng bawat isa sa atin. Huwag mong sabihin, okay na ako. Minsan magko-question tayo. O kaya, kakamustahin tayo ng pastor natin. Ano po? Sabihin, kamusta ka? Okay lang po. Yung word na okay, hindi po aprobado sa akin. Amen po. Marami nagsasabing okay, pero hindi ka okay. Tama? Kamusta ka? Okay lang po. Kamusta ka? Mas mabuti kaysa dati? Kung mas mabuti kaysa dati, yung dati wala na dapat sa'yo. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakabuo ng Bible reading mo. Every day, wala ka pa rin panalangin. Mas mabuti kaysa dati? Hello? Okay, may kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. May kanya-kanya po tayong ginagawa sa araw-araw sa buhay po ng bawat isa sa atin. Pero hindi natin chine-check na, Lord, ito ba ay kalooban mo gawin ko? Ito ba ay naka-align doon sa naisin mo? Sabihin, Pastora, masyado ka namang espiritual. Hindi po. Ito ang sinasabi niyang repent. Amen? Kasi maganda yung pong pag-alok ng Panginoon sa atin.
isang imbitasyon ng pagbabago, ng himala sa buhay ng isang tao. Amen po? Isang panawagan na kailangan talikuran ang mga naisin ng mundong ito para sa buhay mo. Sa totoo lang, kung may nagtitiktok na mga sa sanglibutan, ikaw nagtitiktok din eh. Tama? Sino mga nagtitiktok dito? Magsabi ng amen. O, tingnan nyo. Meron eh. Di ba? Sabi, uso ang vlogger ngayon, na mga nagbablog. Kasi kikita ako sa pagbablog eh. Ginagawa ng mundo, ginagawa mo din. Pero sabi niya, nandito ka sa mundo, pero hindi tayo taga-mundo. Kaya, iba dapat, nandito ka, si Jesus nakisama, nakisalamuha, pero hindi siya nakisama. Amen po. Nandito ka, makikisalamuha. Lalabas tayo eh. Kailangan tayo makisalamuha sa mga tao. Bakit? Para lamang ihatid ang salita ng Panginoon. Pero tandaan mo, iba ka sa mundo. Amen po? Iba ka sa bawat pupuntahan mo. Ikaw ay special sa Diyos. We are not ordinary, special tayo sa Panginoon. At ito ang trabaho ng kaaway na katulad ng ginawa ni ng Panginoon, ginawa niya sa ating Panginoon nung 40 days and 40 nights na nanalangin si Jesus para gawin, gampanan ang dapat na mangyari sa kaligtasan ng tao sa magitan ng Panginoong Jesus, ay tinukso siya ng kaaway. Amen. Kaya sa atin, no excuse. Huwag mong sabihin, kaya ko yan, hindi ako bibigay dyan sa mga tukso na yan. Oh, sabi mga sa katabi mo, oh, may dumaan nga lang sexy dito na katulad ko, tumitingin ka na eh. Joke lang. Sabi ni Pastor Boy, magpatawa eh. Sana napatawa ko kayo. Amen po. So, amen. At meron kasing gagawa ng tukso. Pag ikaw ay nagdamit ngayon yung uso, nakikita yung pusod. Anong tawag doon? Crop top. Tapos yung maiksing short, imaginein mo yun. Tukso ka. Amen po? Mabuti kung may prayer yan at nagtatrabail palagi yan. Maaring pag dumaan ka, medyo, patawarin mo ako, Panginoon. Pero pag nawala na prayer, Lord! Amen po? Diyan pa ba kayo? Isang panawagan ng Panginoon na nais niya, datnan niya, amen po, na kaya nating datnan niya ang kanyang mga simbahan. Ang simbahan ay hindi po building. We are the church. Tayo ang simbahan ng Panginoon. Amen po? At sa atin nakatira si Kristo. Kaya kinakailangan nakikita si Kristo sa'yo. At kung nakikita si Kristo sa'yo, ikaw ay isang maganda, gwapo, nagsashine ang glory ni Lord. Amen? Tignan nyo nga yung inyong katabi, nagsashine ba ang glory ni Lord dyan? Nakikita ba ang glory ni Lord? O nasusuka ka na sa itsura niyan? Sorry. Amen! Kailangan daw bagong image. Yan, nagpagupit ako, bagong image. Amen? Mga kapatid, sa buhay Kristiyano, 1 Peter chapter 5 verse 8, ang kaaway natin kung ang Panginoong Yesus ay tinukso at ang Panginoong Yesus, amen po, ay nakipag-battle sa Kanya, amen po, sa panunukso, tayo po ay walang excuse
nahahanap at nahanap ang kaaway na para siyang isang leon na aatungal para tayong lahat ay trabahuin niya. Ano sabi doon? Tratrabahuin ka niya. Kaya dapat tayo ay humanda at tumingin na tunay na binago ka, nagrepent ka, ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos, tumalikod ka na totally sa kasalanan. Amen po? Ang kaligtasan ay individual, mga kapatid. Hindi ba individual ang kaligtasan? Kasi choice mo yan. Dahil pag dumating ang Panginoong Yesus, hindi niya sasabihin yung binibigyan mo ng excuse. Kasi siya. Hindi siya kinakausap ko, ikaw. Ano ang ginawa mo sa lupa, sa aking mga salita? Amen po? Individual ang kaligtasan. At sa langit, hindi pwedeng sumabit. Ano ibig sabihin nun? Sa langit, hindi pwedeng sumabit. O sige, total nagpipray naman yung anak ko. Masasama na rin ako sa prayer niyan. Total, yung nanay ko naman nagsisimba linggo-linggo. Kasama na rin akong ipinapanalangin yan. Maliligtas na din ako. Hindi po. Amen? Personal na tatanggapin mo ang Panginoong Jesus at personal din ang lakarin dun sa naisin niyang mangyari sa kalooban ng Diyos para sa'yo. Kaya una, upang maipatupad ang kalooban ng Diyos sa last days na ito, kinakailangan mong mag-ready at magbantay. Amen po? Mag-ready ka at magbantay. At isa ito sa pagre-ready po natin ay pag-attend ng camp ay pinalalakas mo ang iyong sarili, ang espiritual ng bawat isa sa atin. And no excuse, wag mo sasabihin na, okay, alam ko na yan, para sa baguhan lang yan. Hindi po, ang salita ng Diyos ay walang baguhan, walang matanda, walang bata. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat sa pagbabago niya sa araw-araw sa atin. Ang kanyang salita ay sariwa sa bawat umaga. At ang kanyang salita ang siyang nagpapamold sa atin. Amen po. At you are the potter, Lord, and we are the clay. Mold me, Lord. Anong gustong hulma ang gusto mo? So walang excuse kasi may kanya-kanyang hulma na gusto ang Diyos sa atin. Amen po. Alam niyo, may divided seminar po ako, ang edad niya ay 90 years old. Ang lakas niya, attentive siya, talagang sumasagot siya sa aming discussion. Siguro baguhan lang siya, pero dati na daw siya nag-a-attend, kaya nandoon din siya sa Art of Prayer. Amen po. Ngayon po, sabi ko, Tay, ilang taon ka na po? 90 years old. Wow! 90 years old. Ang lakas niyo po. Hindi po ba kayo naiinitan? Okay lang daw. Amen po. At sabi ko, kamusta po kayo? Dati akong, dati daw siyang incorporation. Amen po. Dati po kayong incorporation. At alam mo, ba't nandito po kayo ngayon? Narinig ko ang salita ng Panginoon sa Rema. At sabi niya, nagustuhan ko. At yung sinasabi mo, gusto ko yan. Sabi niya. Amen po. At simula nun, hindi na ako pumalik sa inkorporasyon. Dito na ako sa Rema ngayon. At kasama natin siya. Gusto ko siyang i-acknowledge. Nasaan ba si Tatay Orlando? Tama ba? Orlando ba yun? Rolando? Alfredo pala, oh. Tatay Alfredo, tayo po kayo. 90 years old, kasama natin sa camp. Kaya po, ang salita ng Diyos ay walang tinatangi sa edad. Amen po. Ayun siya, pakibigyan po ng konting, sabi ko, i-acknowledge talaga kita for the glory of God. Taga-anggat
Rema Angat ba? Rema Angat, Bulacan. Amen po. 90 years old, kasama natin siya ngayon. At may mga kasama rin po tayong bata. Ang salita ng Diyos para sa lahat. Ang revelation ni Lord para sa lahat. At kailangan mong pakinggan. Amen po. Kailangan mong alamin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa'yo. Amen. Okay, sabi niya po sa John chapter 10, verse 25 to 27. Okay. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sa akin. Amen po. Ang lahat ng mga nakikinig sa salita ng Diyos, ang lahat ng mga sumusunod at naniniwala sa salita ng Diyos, bata, matanda, okay, higher superior ka, anong posisyon mo dito sa Rema? Amen po. Hindi ko kailangan ng posisyon mo. Ang kailangan ko ay yung salita ko na nagmamanifest at nakikita, na-aaksyonan mo at na-a-applyan mo for my glory. Mapaparangalan ng Panginoon. Amen po. Sa pagsunod mo, sa paggawa mo, siya ang mapaparangalan at hindi ikaw. Gagawin mo lang yan para makasunod ka sa kalooban ng Diyos. At pag ginawa mo yan, no, hindi yan yung glory para sa'yo. Ito ay mapaparangalan ang Panginoon. Amen po? So praise God kasi kaya nilang dalhin dito ang 90 years old. Amen po? At sabi niya ganun dito, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Amen po? At dun sa 26, sabi niya, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Sino po ang tupa ng Panginoon dito? Okay. Number 1, sabi ko kanina, para maipatupad ang kalooban ng Diyos in these last days, kailangan mong maghanda at magbantay. Kasi tayo ay, ang kalaban natin ay hindi yung katabi mo, yung sitwasyon mo. Huwag mong hayaan ang sitwasyon mo ang magdala sa'yo. Hayaan mo ang sitwasyon mo ay dalhin mo sa Panginoon. Amen po. At ang sabi niya po rito, kung talagang naniniwala kayo, kung talagang gusto nyong magbago, kalimutan yung anong dating pagkatao mo, maniwala ka sa salita ng Diyos, buhay ang salita ng Diyos. Amen po. Ay, sabi niya ganun, matuturing kitang tupa. Amen po. Tupa. At sabi niya, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Naririnig mo yung boses ng Diyos. Nakikinig ka, naririnig mo. Repent. Amen po. Isang proklamasyon na nagsasabing, umalis ka sa kasalanan. Amen po. At hindi pwedeng sumama sa rapture. Number 1, ang kailangan manatiling lumayo sa kasalanan para makasama ka sa paghahari ng Diyos. Amen po. Pangalawa, yes, kailangan mong linisin, umalis sa kasalanan, at kailangan mong gawin ang kalooban ng Diyos. Ang personal na panalangin, ang fellowship, amen po, ang pananalangin sa kapuspusan ng banal na Espiritu, yan yung trabahong ginagawa natin. Dahil mayroon ding tinatrabaho ang kaaway. Amen po?
Sabi mo, hindi natutulog ang kaaway. Ikaw tulog ng tulog. Wala kang ginagawa. Ang sarap matulog. Kayo lang, minsan ako din nakakatulog. Joke lang. Amen po. Ang sarap po talaga naman matulog. Kaya habang bata pa kayo, matulog kayo na matulog. Amen po. At ang sabi niya, naririnig o nakikinig sa akin ang aking tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sa akin. Sabing ganon ni Pastor Boy, di ba? Yung sumusunod, ang pupwedeng makarating sa langit. Amen po. Yung madaling sumunod. At ang sabi mismo ng Biblia, yung pong nakikinig sa akin ay aking mga tupa. At ang nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin, tanungin mo yung sarili mo, kilala kaya ako ng Panginoon? Amen? Kilala kaya ako ni Lord? Ikaw lang nakakaalam nun. Pero alam mo sa sarili mo, may tinatago ka. Hindi ka okay. Hindi ka okay. Kala mo lang okay, pero hindi ka okay. Amen? Pero ngayon, mas okay ka na kaysa nung unang dating mo dito. Tama? Dati nakasimangot ka, ngayon naka-smile ka na. Oh, wear your smile. Pakita mo nga sa katabi mo yung pinagpalang anak ng Diyos na pagngiti. Nakita na ba yung ngipin? Wag lang bungi. Ay, sorry. Amen? Okay to si ate. Dapat palagi nandiyan ka sa unahan. Nabubuhay nagtuturo. Amen po? Yung mga nanay, yung mga tatay, yung mga elder dyan, pakita po nga natin ang ating smile o yung pagngiti sa katabi natin. Sabihin mo, pinagpala ako ng Diyos. Amen. Dito rin, pinagpala ako ng Diyos. Makikinig ako sa Kanya. Susundin ko siya. Tatalikod ako sa kasalanan. Ikaw ay tupa, anak ng Panginoon. Pero ang sabi niya, may tratrabahuin tayo, mga kapatid, in order na matupad ang kalooban ng Diyos. Mag-ready ka at magbantay ka. Una mong bantayan ang sarili mo. Amen? Una mong bantayan ang sarili mo. Ang hilig mong magbantay, pero ang binabantayan mo, palaging siya. Palaging siya. Amen? Yung kapitbahay mo, nakarep na naman ng bago. Meron na naman siyang tibing bago. Iba asawa niya ngayon. May bagong kotse na naman siya. Amen po? Nandoon na naman sila sa Iloilo. Nandoon na naman sila sa Cebu. Nandoon na naman sila kumakain. Nandoon na naman sila sa Thailand. Nandoon na naman sila sa... Wala ka kasing ginawa kundi mag-reels. Wala ka kasing ginawa kundi mag-Facebook. Ang binabantayan mo, yung Facebook, yung buhay ng bawat iba. Yung buhay ng iba. Amen po? In order na makita ni Lord na tayo ay handa na sa pagdating niya, kasi naghahari ng Panginoon. Pero ang gusto ng Diyos, makasunog tayo at marinig ang tinig niya sa tamang direksyon na ipinagagawa sa atin ng Diyos. Stop na! Tanggalin mo na ang pagbabantay sa iba. Ang bantayan mo muna, una ang sarili mo. Amen? And Lord, sabihin mo, I repent. Let your will be done in my life, Lord. Amen? Hindi ang sarili ko. I must check myself. I-check ko yung sarili ko. Panginoon, hubugin mo ako. Huwag mo sabihin, Lord, patawarin mo nga siya. Lord, hubugin mo nga siya. Yes, sabi niya, panalangin mo yung kaaway, pero hindi mo aralin ang kaaway mo kung anong nangyayari sa buhay niya. Ipanalangin mo ito. Amen po? Dahil ang Panginoon ay nag-spread. Kaya sabi niya, repent, tumalikod ka, tupa kita, mahal kita. Amen?
For God so loved the world, gano'n na lang yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa lugar ng Galilea, ang mga tao doon ay ayaw maniwala, mga salbahit, napakadaming tao na kinakailangan puntahan ni Jesus ang lugar na yon. Bakit hindi sa Samaria? Amen po? Hindi sa Judea, kundi sa Galilea siya nagpunta kasi nandoon yung napakaraming dapat baguhin na katulad natin. Dapat tayong mabago. Even me, paglabas ko dito, sabi ko, Lord, ano yung bagong revelation mo para sa akin? Amen po. Andiyan pa ba kayo? Hindi yung revelation na gusto kong gawin mo sa iba. Hindi. Ang gusto kong revelation, ako, Lord. Amen. Kung ako ay adik pa sa reels na kinakailangan, may oras ako para i-vlog ko ito. At sabi, manalangin ka. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Mag-share ka ng Word of God. Teka muna, Lord. Si Meta, baka hindi ako mabigyan ng star. Unahin ko muna ito, mamaya na. And then lumipas ang araw, hindi mo na nagawa. Pakinggan natin ang tinig ng Diyos. Dahil napakasarap marinig ang boses ng Diyos. Dahil pagbabago ng buhay, John 10:10, pumunta rito ang magnanakaw para tayo ay patayin, sirain. Pero pumunta rito ang Panginoong Diyos para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. Amen po? At sa pagre-ready po natin, maiche-check natin kung ano yung dapat mong gawin. Yung relasyon sa Diyos at relasyon sa simbahan, relasyon sa pamilya, relasyon kung saan ka dadalhin ng Panginoon para madakila, maitaas ang Diyos. Amen po. Alam nyo, habang hinuhulma yung gumagawa ng palayok, no? Yung manggagawa na gumagawa ng palayok, mahirap yun, di ba? Ano yung pinaka-pattern nun? Ano yung pinaka-process nun? Yung lupa, yung clay, ano po? Wala pa yan eh. Kailangan niyang pinuhin, kailangan niyang hulmahin, at pag hindi yun mapino, hindi yun mahuhulma ng maayos. Amen po. At minsan, nagkakaroon pa ng mga scratch-scratch sa mga gilid-gilid. Amen po. Napakahirap. Ano po, may kanya-kanya tayong pagkatawag. Pero ang pagkatawag ng Diyos sa atin ay patuloy nating ihayag ang salita ng Diyos. Amen. Patuloy natin ibigay ang salita ng Panginoon. Amen po. At napakabuti ng Panginoon. Matthew 7:21-23. Ang sabi niya sa Matthew 27:21-23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami. Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Sino sabi dito may Panginoon siya? Magsabi ng amin. Ang sabi ng Panginoon dito, kung sinasabi mong, Panginoon, Panginoon, o tinatawag mo akong Panginoon, sumunod ka sa kalooban ko. Sumunod ka sa naisin ko. At ito ang daan patungo sa kalangitan. Mapagbantay po tayo dahil ang kaaway, amin po, ay hindi yung katabi mo. Ang kaaway ay hindi po yung nanay mo, tatay mo. Ephesians 6:12. Ang kaaway po natin, amen po,
is the rulers of darkness, principalities, wickedness in the high place, powers, and lahat ng authority na gawa ng kaaway. Kaya sabihin mo, hindi ako galit sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, kasi alam ko hindi ikaw ang kaaway ko. Kaso pinaghahari mo si Satanas sa'yo, kaya nagagalit ako. Kaya ibabind ko yan sa'yo. Tama? Pinaghahari mo si Satanas sa'yo eh. Kaya galit ako sa'yo. Pero tanggalin mo yan sa pangalan ni Jesus. Dahil hindi po ang bawat isa ang kalaban natin. Amen? Hindi ang sitwasyon. Hindi ang pangyayari. Amen po? Hindi na ibigay sa'yo, galit ka na, no. Kasi hindi yan. Kung lalalim lang tayo, mga kapatid, kung lalalim lang tayo sa naisin ng Diyos at sinasabi mo, Panginoon, Panginoon, kung siya ang Panginoon mo, susundin mo kung anong kalooban ng Diyos sa'yo. Amen? At sabing gano'n na Jesus, huwag nang patumpik-tumpik pa. Kung tinawag kang mag-worker ka. Kung tinawag ng Diyos na ikaw ay magpastor ka. Amen po. Kung tinawag ka ng Diyos, na ikaw ay mag-usher, kung anumang ministeryong nais na gustong ibigay sa'yo ng Diyos. Pero yung ministeryo na yan, kailangan mong ma-meet yung pangangailangan ng tao. Kaya ikaw, aayusin mo yung sarili mo. Kasi kung hindi mo aayusin yung sarili mo, Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Hindi sa lakas mo, hindi sa dunong mo. Amen po. Ito ay dahil sa Panginoon, sa banal na Espiritu na iniwanan niya sa atin. At magfo-flow ang kapangyarihan ng Diyos. Magtataka kayo, nangyayari, nagaganap ang kalooban niya. Amen po. Maraming naboborn again, maraming gumagaling, nagkakaroon ng himala sa kagalingan, nagkakaroon ng himala sa pangangailangan, at ang buhay na nais ng Diyos, amen po, ay dalhin tayo sa langit at hindi sa impyerno. Dahil lahat yan ay napagtagumpayan niya na. At kung ikaw ay tumatawag ng Panginoon, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Amen po? Hindi ka na kinakailangang pilit-pilitin pa. Alam nyo, every 6 months may graduation tayo dito sa Rema kung taga-Rema ka. Dapat alam mo yun. Amen po? Every 6 months, meron tayong summer camp. Yes, natapos mo ang 6 months na yon, ano yung ginawa mo? And yet, kinakailangan mo ng bunga. Kinakailangan mo ipakita sa Lord. Lord, ito ang mga tupa. Hawak-hawak ko, i-offer ko sa'yo. Pero ang tanong, may dala ka ba ang tupa? Baka sarili mo lang ang tupa mo. Amen po? And after 6 months ulit, Lord, ino-offer ko ulit sa'yo to. Magsisimula ulit ako. After the training, lahat po tayo dito, Lord, ano ulit ang gagawin mo sa akin? Nakadala ako ng tupa, nakadala ako ng 10, ng 15. Amen po. Andiyan ba kayo? Sabi niya, ako ang ulo ng iglesyang ito. Kayo ang aking mga branches. Ano ang ginagawa mo? Amen po. Tinatawag mo akong Panginoon, pero wala kang ginagawa. Pinangalakal kita, pero ibinaon mo sa lupa. Binigyan kita ng panimula mo, pero binaon mo sa lupa. Sabihin mo nga, magtratrabaho ako. Ito ang preparation ni Lord na gusto niya sa atin. Dahil hahanapin niya ang mga kaluluwa sa bawat isa sa atin. Napakaraming aanihin pero kulang ang manggagawa. Kahit dito nahirapan tayo sa security, sa police, sa Ultraman, kulang ang tao. Anong ginagawa mong paghahanda? Anong ginagawa mo? Amen. Ang sabi niya, the art of prayer, kailangan mong ipanganak ito. Kinakailangan mong gawin ito. Ito ang nararapat na gusto ng Panginoon. Kung Panginoon ang sinasabi mo sa Kanya, sundin mo ang Kanyang kalooban. At sabi niya po sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 2, at sinabi niya ito kay Timoteo ni Apostol Pablo, amen po, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus
na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan mo, patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa atin. Pero nais niya, nagbago ka talaga. Nais niya, malinis ka sa harapan niya. Dahil hindi mo maaaring makita ang kapangyarihan ng Diyos na pag shinare mo ang salita ng Panginoon, na pag nasa loob ka ng simbahan, nandoon ang sabi niya, ipangaral mo ang salita ng Diyos, na papanahon man o hindi. You preach the word of God. Sabi niya ganun. Ipangaral natin ang salita ng Diyos. Hindi dahil sa mood. Hindi dahil sa mood. Huwag tayo lumabas, ang init. Hindi ko kaya na ihatid ang salita ng Diyos. Bukas na lang tayo lalabas. Baka bukas medyo makulimlim. Mga kapatid, walang dapat na excuse para hindi mo ipangaral ang salita ng Panginoon. I-share ang salita ng Diyos. At lalabas tayo dito para gampanan, trabahuin ang gustong ipagawa ng Diyos. Hindi mahirap ito kung nandoon ang tamang relasyon mo sa Diyos. Kung ipinakita ng Panginoon na mahal ka niya, suklian mo rin siya ng pagmamahal. Hindi dahil sa gusto mong maparangalan ka, ang Diyos ang mapaparangalan. At i-welcome ka niya sa kanyang kaharian. Amen? Bottom line bakit pa tayo nandito? Lord, gusto kong makarating sa'yo. Lord, Panginoon, gusto kong maabot yung pinaghahanda mo sa akin. Sabi nga sa John chapter 14, di ba? Diyan lang kayo. Easy lang mga anak. Alam ko ang kalagayan nyo. Amen? Alam ko ang kalagayan nyo. Pero aalis ako pang samantala. Iiwanan ko ang Holy Spirit ko na siya ang susundin mo. At anong gagawin ko? Kung nagtatrabaho ka dyan, magtatrabaho din ako sa langit. Ipaghahanda ko kayo ng titirahan doon sa langit. At paghanda na ang titirahan ninyo, babalik ako. Kukunin kita. Magkasama tayo. Amen po? Dahil alam ko ang hirap ninyo. Naranasan ko yan. Kaya nga ako na ang sa krus umako. Kaya nga sa impyerno, ako na. Pero sandali lang mga anak. Iwanan ko ang Holy Spirit, sundin niyo ang Holy Spirit. At pag nakahanda na yung titirahan mo doon, at anong klaseng tinitirahan ang binubuo mo dito, kung ano yung tinatrabaho mo dito para sa tirahan mo doon, naka-back up si Lord, ang Panginoon. Sabi niya, siya ay babalik. Amen po. Para yung titirahan ng bawat isa sa atin doon sa langit at ibinibigay niya doon yung pong kaharian ng Diyos na doon tayo magpupuri, magpapasalamat. Amen pa. At no pain. Wala nang pain. Wala nang problema. Wala nang pagluha. Tayo ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat. Amen po. Doon sa kaharian ng Diyos at naghahari na ngayon sa atin. Amen? So talikdan mo yung kasalanan mo. Anong meron ka? Ayaw ng Diyos sa Galatians chapter 5 verse 23, verse 17. Basahin po natin ito.
patuloy kong sinasabi ito every time na magtuturo po ako. Sa Galatians chapter 5, verse 17, basahin ko po sa inyo ito. Ayaw ng Diyos, hindi ka makakarating sa kaharian ng Panginoon kung ikaw, hallelujah, ay nabubuhay pa sa laman. Amen? At sabi niya po rito, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa ninanasan ng Espiritu, at ang mga ninanasan ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magagawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, sorry po, nasa ano pala ako, 20:17. Okay. Sige, tuloy po natin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi makakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at ibang pang tulad nito, may babala ang Panginoon. Binabalaan ko kayo, tulad ng una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganyang mga bagay. Amen po. Walang lugar sa langit ang pagkagalit. Sabi mo, huwag kang magagalit. Pwede naman magalit, huwag ka lang magkasala. Kasi kailangan naman ng disiplina ng tao. Kasi kung walang disiplina ng tao, hindi ka rin makakarating sa kaharian ng Diyos. Huwag kang maglalasing, tikim lang. No? Pag tumikim, lasing ka na din. Bakit? Tikim-tikim sa maliit, malaki, napupuno, nalalasing. Amen. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi lang po ito yung literal. Teka, anong oras na? Hindi lang yung literal, amin po, na Diyos-Diyosan. Alamang, minsan, ginodiyos mo na yung crush mo eh. Ginodiyos mo na yung pag-aaral mo. Ginodiyos mo yung trabaho mo. Yes, ginodiyos mo yung trabaho mo. Sinasabi mo, Panginoon, Panginoon. Kahit linggo, magtatrabaho ako. Kahit di ako makapagsimba, magtatrabaho ako. Asa ng Panginoon mo? Di yung trabaho mo, Diyos mo yun eh. Amen po? Amen. Diyos mo yung labahan mo. Diyos mo yung plantsahin mo. Diyos mo yung negosyo mo. Amen. Diyos mo yung yung tinatangkilik mo ngayon. Amen po. Ang sabi niya rito, hindi ito tatanggapin sa kaharian ng langit. Gawa ng laman, pangangalon niya, may asawa ka na, nagkakakras ka pa sa mga dalaga o may asawang iba. Amen po. Pangangalon niya, karimari-marim na pamumuhay. Anong ibig sabihin nitong karimari-marim na pamumuhay? Yung mundo, yung kadiliman, yung kahalayan, sabi niya rito, pagkapuot, paninibugho, kasakiman, gusto mo, lahat sa'yo. One for you, one for me, two for you, five for me. Amen? Gising pa ba tayo, mga kapatid? Gusto mo bang masama sa kaharian ng langit? Tanggalin mo mga bagay na ito. Ang walang taro sa pagkasaya, pagkainggit, paglalasing. Ang pagkakampi-kampi, ang pagkabahabahagi. Walang lugar sa kaharian ng langit. Amen po? Ang nais ng Diyos, pag-ibig.
Ang nais ng Diyos, ibigay sa mga tao, sa mga kaluluwa, ang pag-ibig. Napakadali. Isang mensahe na napakasimple, pero matalas, repent. At ibibigay niya ang kaharian ng langit. Amen po. Pero sa word na repent, maraming nakasaklaw dyan. Maging handa tayo at magbantay sa sarili natin, sa simbahan, sa kilos ng kaaway, at sa kilos ng Diyos para sa atin. Tayo ay kanyang tupa. Makinig tayo sa tinig ng Diyos. Tayo, hallelujah, ay mahal ng Diyos. Si Jesus nagtatrabaho, naghahanda ng titirahan natin. Ang gusto niya, magkaisa tayo. Ang gusto niya, ang layunin ng Diyos ay maging layunin nating lahat. Dahil mahal tayo ng Diyos. Susuportahan natin ang bawat isa. Hindi tayo nag-iemosyon, pero ang sabi ito ng Panginoon. Tanggalin mo lahat yan. Ang lahat ng hindi nais ng Diyos, tanggalin mo lahat yan. Sabi ko nga sa inyo, ako inuuna ko yung sarili ko eh. Amen po. Dahil gagawin natin ang kalooban ng Diyos. At ang Rema ay darating sa 200 churches. Ang vision natin is 1,000 churches na binigay sa ating Panginoon, ng Panginoon sa ating pastor. At tayong lahat ay kailangan na magkaisa, kailangan na magpalakasan, kailangan na mag-unawaan, kailangan na magkaroon ng tibay na pananampalataya sa kanyang salita. At ito ang magbibigay ng direksyon at linaw sa naisin ng Diyos para sa atin. Amen? Sige nga po, yuko po tayong lahat. Kausapin mo po ang Panginoon. Kausapin mo po ang Panginoon. Ito yung time na, Lord, meron ka ba bang nakikita sa akin na makakahadlang para dun sa layunin mo sa akin? Sabi niya, for I know the plans for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Walang lugar sa langit ang mga ganitong pagnanasa ng laman. Dahil ibinigay niya si Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Sige po, pakinggan po natin ang awiting ito. Praise you, Jesus. Nagsusumamo. Oh, we give you praise. Nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay.
patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Oh, pag-isahin mo ang laman ng aming puso, isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Praise you, Jesus. Sige, patuloy po tayong yumuko. Tayo na po tayo. Yan po ang aming dalangin, Panginoon. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Praise you, Jesus. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Naghihintay ng Patuloy niyo po kaming kausapin. Patuloy niyo po, Panginoon, ibigay sa amin yung tunay na pagbabago. In order na maganap mangyari ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. Nasasabik Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Diyos. Piling ka, umaawit, Salamat po, Panginoon. sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap ko. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ikaw ang magdidesisyon. Ayaw ko Ikaw ang mag-aaksyon. magkulang Kung kailangan mo ng pagbabago, paglilinis, may isusuko ka pa, may ibibigay ka pa sa Panginoon. At tandaan mo, hindi makakarating ang mga pagsamba, ang mga panalangin na yan, kung meron pang nakikita ang Panginoon para sa'yo. Hallelujah.
Lumapit ka sa harapan, nasa sa iyo yan, nasa desisyon mo. Kung ano pa yung hindi namin alam, ikaw wala kakaalam. Ikaw wala kakaalam dun sa naisin mo na ibigay sa Diyos. Yung pagsuko sa Panginoon. Ito ako, Lord Gusto kong ibigay sa iyo yung pinakamaliit o malaki na nagiging hadlang para hindi matupad ang kalooban mo para sa akin. Ugali man to, bisyo, susurrender ko to sa iyo, Panginoon. Ibibigay ko to sa iyo, O Diyos. Ikaw na ang lalapit. Ikaw na ang magbibigay sa Diyos. Ayoko na to, Panginoon. Sabi mo, ayoko na to, O Diyos. Ibinibigay ko na ito sa iyo. Ang galit po, ang bisyo, ang kahalayan, binibigay ko sa iyo to. Sinosurrender ko ito sa iyo. Mangyayari ang himala ng Diyos sa buhay mo. Ibibigay niya ang kagalingan, kaligtasan, at ang kayamanan na pangako niya mula sa kalangitan. Ang kaginawa ng buhay. Pero nais niya ibigay mo ng buong buo ang buhay mo sa Kanya. At nakikita ng Panginoon, meron at meron, hindi ka okay. Kailangan mo magpalinis sa Diyos. Kailangan mong ibigay pa yan sa Panginoon. Kailangan mong ibigay yan sa Diyos. Yung ugali mo, yung bisyo, at kung hindi mo gagawin ngayon yan, ano pa? Lalapit na ang Panginoon. Nandyan na ang Panginoon. Hindi ka lalapit dito kasi dahil sa emosyon. Lalapit ka dito dahil gusto mong mabago ka. Gusto mong makarating sa karayaan ng Diyos. At gusto mong matupad ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. At ikaw ang magpo-confess niyan. Ikaw ang magsasabi niyan. Lord, sinusuko ko lahat ito. Ibinibigay ko lahat ito. Hindi ka lalapit dito kasi gumaya ka lang. Lalapit ka dito kasi gusto mo mangyari ang kalooban ng Diyos sa'yo. Kaya tatanggalin ko, Lord, ibibigay ko sa'yo. Isusurrender ko sa'yo lahat ito. Bisyo man ito, ilalabas mo yung sigarilyo na yan. Ilalabas mo yung alak. Ilalabas mo yung lust of the flesh na yan. Hindi mo kaya. Ibinibigay sa iyo. Sinusurrender ko sa iyo. Kakausapin mo ang Panginoon. Hindi kami kakasapin mo. Ikaw ang magko-confess. Ikaw ang magsasabi, I surrender, Lord. Huwag mapatupad ang kalooban ng Diyos sa unang araw na ito. Ikaw mismo, Lord. Ayoko na itong buhay na ito. Gusto mo mangyari yung kalooban mo. Mo. Isa akong sakim. Isa akong mapagpintas. Isa akong magagalitin. Isa akong maglalasing. Gusto kong makita ang kaharian mo, Panginoon. Yung ugali ko, moody. Kung kailan ko gusto, yun lang yung gagawin ko. Patawarin mo ako, Panginoon. Confess po ninyo yan. I-confess po ninyo yan. Sabihin mo mismo, ayoko na to. Binibigay ko na to sa iyo, Panginoon. Marinig ng Diyos yung pagtanggi mo, yung pag-ayaw mo. Hallelujah. Dahil gusto mong maranasan ang kalooban ng Diyos para sa iyo.
Ayoko na, nadidepress na ako, Lord. Nalulungkot ako sa buhay. Ibinibigay ko to sa iyo, Panginoon. Torture na ako, ayoko na to. Napapagod na ako, ayoko na to. Ibinibigay ko sa iyo. Maghari ang kalooban mo sa akin, Panginoon. Ikaw, mga kapatid, ikaw ang gustong marinig ng Diyos na i-confess mo yan. Pinapatawad ko yung asawa ko, yung nanay ko, yung tatay ko, yung kapatid ko, yung mga nanakit sa akin. Pinapatawad ko yung mga nanakit sa akin. Dahil gusto kong maganap, mangyari ang kalooban mo, Panginoon. Sige po, bago po tawagin ng mga pastor po natin, ikaw ang magko-confess mismo dahil gustong marinig ng Diyos na kinonfess mo yan. Hiningi mo ng tawad at palalakasin ka ng mga panalangin ng ating mga pastor. Huwag kang magsabing okay ka. Hindi ka okay. Nagkukunwari ka lang. Hindi ka okay. Dahil kung okay ka, nakikita yung bunga sa'yo. Nakikita si Kristo yung sa'yo. Kaya mong magpakababa kung okay ka. Kaya mong ibaba yung sarili mo kung okay ka. Kahit na masaktan ka, dahil si Jesus, si Kristo, ang nakikita sa buhay mo. At nais ng Diyos, ibigay natin lahat ito. At nais ng Diyos, nakasama ka sa paghahanda niya, sa kanyang titirahan natin doon sa kalangitan. Ayaw niyang maiwan tayo. Gusto niya, kasama niya tayo dahil mahal niya tayo. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Ang mga bisyo, droga, sugal na ginagawa mo, ibigay mo sa Diyos yan. Sabihin mo, hindi ko na kaya to. Kailangan kita, Panginoon. Ang mga sigarilyo, kasinungalingan, lahat ng kasinungalingan na ginagawa ko sa buhay ko, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo. Hallelujah. Ang Diyos, ang gusto niya, i-confess mo yan. I-confess mo yan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tinatawagan ko po yung aking mga kapastoran. Encourage po natin sila, palakasin po natin sila, pag-pray po natin sila. Sige po mga kapatid, i-confess mo. Lahat po tayo. Hallelujah. Walang kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Pero nais ng Diyos mangyari, maganap ang kalooban niya ngayon dito sa tema. At Lord, mangyayari at magaganap ang kalooban mo. Maraming simbahan ang mabubuksan. Maraming kaluluwa ang pagkakatiwala mo sa amin. Dahil nais mo, Panginoon, datnan mo ang iyong iglesia na may kabanalan, O Diyos, na may pagmamahalan, na mayroong pagpapakumbaba, na mayroon, O Diyos, pagkakaisa, Panginoon, sa isang layunin, sa isang pagkatawag para sa amin, O Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Dakilahin ka, O Diyos. Oh. Sige po, pag-pray po natin sila. Hinihingi po ako ng tulong sa mga kapatirang kong mga pastoran. Maghari.
salamat sa kalinisan, kapatawaran, Panginoon. Ngayon, O Diyos, malaya kami na makapaglilingkod sa iyo, na masunod ang iyong perpektong kalooban. Lord, ibibigay niyo sa amin, Panginoon, ang tunay na kaligtasan, pagpapala, kagalingan. Malaya na po kami sa lahat ng klase, Panginoon, ng kasalanan at mangyari matupad ang iyong perpektong kalooban sa huling araw na ito. Maghari ka, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa pagsama niyo sa amin. Nawa, Panginoon, makita sa bawat isa sa amin ang pagtugon sa iyong mga salita na siyang tatayuan namin at paglilingkuran namin, Panginoon. Hallelujah, ang pinagkatiwala ninyo sa amin. Susuportahan po namin ang bawat isa at patuloy po namin, Panginoon, makikinig sa iyong tinig, sa iyong mga salita upang maganap ang kalooban mo sa bawat isa at sa aming simbahan. Salamat po, Ama. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.